Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at inilalahad ko ang aking natutunan para sa daily devotion na pinamagatang ano ang pundasyon ng ating pananampalataya. So, ang ating concept is justification. Meaning, justification is a one-time legal act of God where He declares a sinner righteous. Not because of any good works we've done, but because of Christ's perfect righteous credited to us. So, ang ating concept or ang ating scripture is Romans chapter 5 verse 1 na sinasabi, peace with God through faith. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, binabati ko po lahat ng mga tatay, is Happy Father's Day po, and si Lord. So, ang ating teaching or ating aturuan is number 1, God does not count our sin against us. So, dahil kay Jesus, hindi na binibilang ng ating Panginoon Diyos ang ating mga nagagawang kasalanan. Or ang ating kasalanan sa atin. So, God does not count our sins against us. Number 2, God imputes Christ's righteousness to us. So, meaning, ibinibilang sa atin ng holy ng ating Lord Jesus Christ na tayo tinatrato ng Diyos na parang walang kasalanan. Diba? So, God imputes Christ's righteousness to us. And lastly, number 3, God justified those who put their faith in Christ. So, ang sino man sumasampalataya kay Jesus ay pinawalang sala ng ating Panginoon Diyos. So, God justified those who put their faith in Christ. So, bilang application po, number 1, reject guilt, shame, and Satan's accusations. So, wag mong hayaang pagalitan ka ng konsensya sa kasalanang pinatawad na, no? Kapag iniisip mo yung nakaraan mong mali, sabihin mo sa sarili mo, pinatawad na ako ni Jesus, no? Wag mong hayaang pagalitan ka ng konsensya, no? Isipin mo na pinatawad ka na ni Lord Jesus Christ. So, reject guilt, shame, and Satan's accusation. Number 2, rest in the truth that God has fully accepted us. So, tanggap ka na ng Panginoon Diyos. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa Kanya. No, hindi mo kailangan magpakabait para mahalin niya dahil mahal ka na niya. No? So, rest in the truth that God has fully accepted us. And lastly is, rejoice in our freedom and new identity in Christ. So, magsaya ka dahil binago ka na ni Jesus Christ. Ikaw ngayon ay malaya at kabilang na sa Kanya. So, sa halip na malungkot ka, no, magpasalamat ka sa bagong buhay na binigay niya. So, rejoice in our freedom and new identity in Christ. So, ayun lamang yung action ng daily devotion. Naway may matutunan kayo, may share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat. Happy Father's Day po.